Gustong angkinin ako ng lahat ng kagalang-galang na babaeng masters. Sa pavilyon ng mga sutra ng sekta ng espada, sinabi ni nakatatandang New, 3 patakaran lamang ang umiiral sa loob ng sutra pavilion. Una, ang lahat ng bagong sumanib na disipulo ay maaaring pumasok lamang sa unang palapag ng sutra pavilion. Pangalawa, iisang teknik lamang ang maaaring dalhin palabas sa bawat pagkakataon. Pangatlo, ang mga kasulatan at teknik sa loob ng pavilion ay hindi dapat masira sa kahit anong paraan. Bukod pa rito, maraming teknik ang nakatago sa mga pader ng lugar na ito. Ang kalidad ng teknik na iyong makukuha ay nakadepende lamang sa iyong kapalaran. Huwag makipagtalo o makipaglaban para sa mga ito. Naiintindihan ba? Isang lalaking may berdeng buhok ang sumagot, opo. Sinabi ni nakatatandang New, nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Maaari na kayong pumasok. Habang pumapasok ang mga kultibador, sila ay namangha at napasigaw, wow. Sabi ni Xiaonan, ang laki nito. Itinulak ni Qian Duo-Duo ang iba at nagmadaling pumasok, sabay sigaw ng, tabi dyan. Ang batang Panginoon na ito ay hahanap ng sariling kapalaran. Sabi ni Jibo Meyong, narinig ko na sa unang at ikalawang palapag ng Sutra Pavilion, may kabuang mahigit 13,000 teknik na nasa antas Huang, mahigit 3,100 teknik na nasa antas Profound, at 10 teknik lamang na nasa antas Earth. Tiyak na mahahanap ko ang pinakabihirang teknik na antas Earth. Sagot ni Xiaonan, kung gusto mong hanapin, hanapin mo. Bakit mo ba ako sinusundan mula pa kanina, tanga ka ba? Ilang sandali pa, sinabi ni Xiaonan, sa ganito karaming koleksyon ng mga teknik, hindi na nakapagtataka na sinabi ni tagapagturong New na ang antas ng teknik na mahahanap mo ay nakasalalay sa kapalaran. Kalimutan mo na ang mga antas Earth, kahit makahanap lang ng desenteng kalidad ay mahirap na. Habang kinukuha ni Xiaonan ang isang aklat na pinamagatang paano ko mapapamahal ang aking malamig na guro sa akin, sinabi niya, napaka-espesyal talaga ng Sutra Pavilion ng sekta ng espada na ito. Bigla siyang lumingon at bulong sa sarili, muli, pakiramdam ko na may nakatingin sa akin. Nakita niya si Shan Wuyan at inisip, iyon ba ang malamig na nakatatandang kapatid na babae na sumundo sa akin sa bulwagan noon? Siya ba yon? Impossible, impossible. Mula ulo hanggang paa, nagpapalabas siya ng aurang lumayo ka sa akin. Bakit siya patagong sumusulyap sa akin? Tinanong ni Shan Wuyan, bakit ka nakatingin sa akin? Uminig si Xiaonan at sagot, hindi, gusto ko lang sanang sabihin, anong pagkakataon, nagkita tayong muli, nakatatandang kapatid na babae. Sagot ni Shan Wuyan, kilala kita. Habang naglalakad siya palapit kay Xiaonan sa mapanuksong paraan, tinanong niya, pumipili ka ng teknik. Ipinakita ni Xiaonan ng aklat at sumagot, opo, kasi katatapos lang ng mga aralin sa akademya, kaya ang junior na kapatid ninyo ay narito upang pumili ng angkop na teknik sa kultibasyon. Sa isip ni Shan Wuyan, sabi nga nila mahalaga ang tamang tiyempo. Ito na ang perpektong pagkakataon upang maipasa ko sa kanya ang pangunahing teknik ng Sword Peak, ang Sword Codex. Ang problema lang paano ko ito ibibigay sa kanya nang hindi masyadong halata. Sa isip ni Xiaonan, maganda man si nakatatandang kapatid na babae, pero titigan ng ganyan ang isang tao medyo nakakatakot. Tinanong ni Shan Wuyan, ito ba ang teknik na pinili ng junior brother? May alam ako sa mga metodo ng kultibasyon. Baka makatulong ako ng kaunti. Sabi ni Xiaonan, sandali, hindi ito. Habang kinukuha ni Shan Wuyan ang aklat mula sa mga kamay ni Xiaonan, siya ay nagulat. Binasa ni Shan Wuyan ang pamagat ng malakas, paano ko mapapamahal ang aking malamig na guro sa akin? Namula siya at nag-isip, binabasa niya ang ganitong uri ng aklat. Natuklasan na kaya niya na ako ang kanyang guro. Malamig na guro pag-ibig. Pumikit si Shan Wuyan, nakaramdam ng init sa pagitan ng kanyang mga hita, at nag-isip habang namumula, gusto ba niya ako? Napatingin si Xiaonan kay Shan Wuyan ng may pagkalito. Lumabas ang abiso mula sa sistema, nakatanggap ka ng hindi inaasahang kabutihang loob mula sa espiritual na pinagmulan, kaluluwa, 15. Dumura ng dugo si Xiaonan at napaisip, sandali, ano itong bigla ang kabutihang loob? Si Yelong nakatatandang kapatid na babae, ano ba ang ginagawa mo? Iniabot ni Shan Wuyan ang isang aklat kay Xiaonan at sinabi, para sa'yo. Napakunot noo si Xiaonan, ha? Sagot ni Shan Wuyan, napanood ko rin ang iyong laban sa huling kompetisyon. Mahusay ang ginawa mo. Babagay sa'yo ang teknik na ito. Tiningnan ni Xiaonan ang aklat at sinabi, Sword Codex. Napaka-domineering ng pangalan.
Habang binubuksan niya ang aklat, nagliwanag ito, at napaisip siya sa gulat, ang mga patong-patong na anino ng espada. Ito ba ang nilalaman ng Sword Codex? Kamangha-mangha! Huwag mong sabihin, nakatatandang kapatid, isa ito sa ilang teknik na antas Earth sa unang palapag ng Sutra Pavilion. Habang isinasara ni Xiao na ng aklat, sinabi ni Shan Wuyan, tiyakin mong walang ibang makakaalam ng teknik na ito. Nilagyan ko na ito ng kaunting ilusyon na mahika, kaya dapat ligtas kang makalabas ng pavilion. Sabi ni Xiaonan, salamat, nakatatandang kapatid na babae. Ilang sandali pa, kinuha ni Xiaonan ang isang aklat, Defeng Sword Art sa kanyang isipan. Si Yelong nakatatandang kapatid na babae ay nag-abala pang lagyan ng ilusyon ang teknik na ito. Walang paraan na ito ay bagay na basta-basta lang makukuha ng isang karaniwang tao. Sa palagay ko kahit papaano, ito ay antas Earth o mas mataas pa. Pero bakit niya ako tinutulungan? Sandali lang. Mayroon ba akong nakatagong kapangyarihan? Parang isang likas na kumakain ng malambot na kanin na katawan. Yung kusang humihila ng mga babae upang tulungan ako. Ilang sandali pa, nakita ni Xiaonan si Jibo Meyong. Isang tao ang nagsabi, tulad ng inaasahan kay nakatatandang kapatid na Jibo. Hindi lamang siya walang kapantay sa talento, kundi pati na rin ang kanyang swerte ay labis na nakahihigit kaysa sa iba. Sabi ng kaibigan, tama ka. Mula sa mga ilang teknik na antas Earth na available, sadyang nahanap ni nakatatandang kapatid na Jibo ang isa. Isang mahina na batang lalaki ang nagsabi, nakatatandang kapatid na Jibo, kailangan naming pangalagaan mo kami sa hinaharap. Sinabi ni Jibo Meyong, isang teknik na antas Earth, mababang antas. Siguro ay makakaya ko na lang. Hindi ko pa natagpuan ang isang teknik na antas kalangitan, sayang. Sinabi ni nakatatandang New, Jiu ang mystic art hindi masama. Matagal na rin mula noong nakita ko ang isang prodihiyang nakatagpo ng teknik na antas Earth sa unang o ikalawang palapag ng Sutra Pavilion. Magtrabaho ka ng mabuti. Tumingin si nakatatandang New kay Xiaonan na nagulat at sinabi ni nakatatandang New, at ikaw, anong teknik ang pinili mo? Halika, ipakita mo sa akin. Sabi ni Xiaonan sa sarili, sinabi ni Isebird na katatandang kapatid na babae na nagcast siya ng ilusyon, pero talaga bang maaasahan ito? Kung malantad ako, tapos na ako. Ipinasa ni Xiaonan ang aklat. Sinabi ni nakatatandang New, Defeng Sword Art, isang teknik na antas huwang, gitnang antas. Nagkamali ako ng paghusga sa'yo. Hindi ko inasahan na magiging praktikal at matino ka. Si Xiaonan na nalilito ay tinubuan ng pawis at nagsabi, ha? Saan? Paano niya nagbago ang pananaw niya ng ganun kabilis? Isang batang lalaki ang nagsabi, laging nakasalalay sa kapalaran ang pagpili ng teknik. Pero grabe, wala nang swerte si Xiao ng ikatlong yugto. Isang teknik na antas huwang sa gitnang antas. Hahaha. Isa pang nagsabi, kahit ang lola ko ay makapunta dito na nakapiring, hindi niya pipiliin ang ganong klaseng mababang antas, siguradong pipili siya ng mataas na antas na huwang. Sabi ng kaibigan, tila nga at opisyal nang nauubos ang swerte ni Xiao ng ikatlong yugto. Nagpakita ang abiso mula sa sistema, nakatanggap ka ng mental na pang-uuyam, kaluluwa panandang pandagdag 5. Nagpakita ulit ang abiso mula sa sistema, nakatanggap ka ng mental na pang-uuyam, kaluluwa panandang pandagdag 5. Sabi ni Xiaonan. Naniniwala ako na ang kalidad ng isang martial art ay hindi nakasalalay sa antas nito. Ang mas mahalaga ay kung ito ba ay tumutugma sa iyong sariling kultibasyon at akma sa iyong puso. Sabi ni Xiaonan sa sarili, sige, pagtawanan mo ako hanggat gusto mo, huwag kalimutang ipahayag ang opinyon mo tungkol sa akin. Sinabi ni nakatatandang New, nakita ko na ang hindi mabilang na mga disipulo na nagsasapantaha at nagtatalo para makuha ang mataas na antas na teknik. Hindi ko inasahan na may makikita akong tulad mo sa sekta ng espada, isang praktikal na tao. Napakaganda, tunay na kahanga-hanga. Kahit na mababa ang iyong talento, mahina ang iyong pangunawa, at mahina ang iyong kultibasyon, makikinabang ka, basta magpursige ka. Iniabot ni nakatatandang New ang aklat. Naramdaman ni Xiaonan ang mga palasong tinatama siya. Sabi ni Xiaonan, salamat, tagapagturo niyo. At sa sarili niya, sinabi, huwag mag-alala, nakaligtas ako, wala namang problema. Ilang sandali pa sa gabi. Sinabi ni Xiaonan, ang Sword Codex ay may 9 na porma. Ang unang porma, Flame Source like S1, ay nangangailangan ng hindi bababa sa ikapitong antas ng mga meridian. Ang pangalawang porma, Waves Crash and Surge, ay nangangailangan ng ikalimang antas at iba pa, tumataas sa bawat level.
Sa ngayon, ang aking katawan ay halos umabot lamang sa threshold para magsimula sa unang porma. Nagpakita ang abiso mula sa sistema, host, Xiaonan kasalukuyang katawan, flame poison tyrant body kasalukuyang antas, spirit power, ikalimang yugto, 4,058 mula sa 10,000, katawan, ikapitong antas. 1,580 mula sa 2,000, fire spiritual root, ikapitong antas, 511 mula sa 2,000, wind spiritual root, ikapitong antas, 508 mula sa 2,000, endurance, ikapitong antas, 630. Isa mula sa 2,000, comprehension, ikawalong antas, 2,000 mula sa 2,000, kaluluwa, ikawalong antas, 357 mula sa 500, sabi ni Xiaonan. Kahit na may katawan ako na antas isa, makakaya ko lamang kultibahin hanggang sa ikapitong porma. Natatakot ako, baka may ilang tao lang sa buong sekta ng espada ang makakagawa ng mga huling porma. Pero buti na lang at mayroon akong sumpang sistema. Napakadali lang magpraktis ng Sword Codex na ito. Habang siya ay nakahiga, nagpakita ang abiso mula sa sistema. Host passively comprehends the first form of the Sword Codex, comprehension panandang pandagdag isa sinabi ni Yu Binyon, abala buong araw. Nais ko sanang malaman kung anong teknik ang napili ng batang iyon sa Sutra Pavilion. Nagsimula na siyang magkultibasyon. Habang pinapanood niya si Xiaonan sa pamamagitan ng kanyang crystal ball, bigla niyang napansin at sinabi sa sarili, sandali, iyon ang Sword Codex. Habang nakikita niyang nagkultibasyon si Xiaonan, sinabi ni Yu Binyon, magaling mahusay na paglalaro, Dan Wuyan. Upang magpababa ng ganoong mga taktika para lamang makakuha ng pabor, hindi ka nag-atubiling sirain ang landas ng iba. Ang batang iyon ay nasa spirit realm pa lamang kung pipilitin siyang magkultibasyon ngayon, magdudulot lamang ito ng isang heart demon. May kailangan ko nang itigil siya sa pagkukultibasyon. Nagpakita ang abiso mula sa sistema. Host, Xiaonan ay umabot sa spirit power, ika-6 na yugto kasalukuyang katawan, flame poison tyrant body kasalukuyang teknik sa kultibasyon, Sword Codex, unang porma, flame source like is 1. 100 sa 100, kasalukuyang antas, spirit power, ika-6 na yugto, 10,000 sa 50,000, katawan, ikapitong antas, 1,580 mula sa 2,000, fire spiritual root, ikapitong antas, 511 mula sa 2,000, wind spiritual root, ikapitong antas, 508 mula sa 2,000, endurance, ikapitong antas, 631 mula sa 2,000, comprehension, ikawalong antas, 200 mula sa 500, kaluluwa, ikawalong antas, 357 mula sa 500, sabi ni Xiaonan sa sarili, unang porma na master ko na. At nakapagtunguhan pa ako sa ika-6 na yugto. Mukhang hindi ganoon kahirap matutunan ang Sword Codex. Pero nagsisimula ng magkulang ang aking katawan. Siguro magtutungo na lang ako sa Yanyugang Feng Cavern upang magpatuloy sa pagpapahusay at subukan na rin ang lakas ng aking teknik habang andito ako. Ilang sandali pa, nakatayo si Xiaonan sa harap ng isang portal at nagsabi, perpekto. Walang gaanong tao ngayon, tamang-tama ito upang magpatuloy ako sa pagkukultibasyon ng tahimik. Habang pinapanood ni Yu Binyon si Xiaonan mula sa malayo, sinabi niya, kakausap ko lang sana ng batang iyon, pero nakita ko siyang kumilos patungo sa ano ang ginagawa niyang papasok sa poison pit. Biglang nagsalita ang isang batang lalaki, Brother Taizen, tumakbo ang batang iyon papuntang secret realm mag-isa, habang papalapit sila sa portal. Nagtago si Yu Binyon sa likod ng isang bato. Sinabi ni Taizen, pinatulan niya si Taixeong. Si Xiaonan, hindi ba? Ipinagpapalagay ko, matututo siya ng leksyon, pagpapasensyahan niya. Tara na! Sinabi ni Yu Binyon sa sarili, si Taizen, isang disipulo ng sekta ng espada, nasa ikatlong antas ng key training. Mukhang mahirap na para kay Xiaonan. Sa loob, bumuo si Xiaonan ng isang bola ng enerhiya sa kanyang palad. Sinabi niya, paano kaya kung ako na lang ang maghukay sa kakaibang bato? Nagpakita ang abiso mula sa sistema. Physique severely weakened struck Yila deadly fire poison gale wind fire spiritual root panandang pandagdag 66 katawan panandang pandagdag 41 endurance panandang pandagdag 47 meridian toughness panandang pandagdag 44 eroded Yila raging fire wind spiritual energy 43 sabi ni Xiaonan sa sarili, wala na hindi ko pa kayang hawakan ang kakaibang batong iyon ngayon. Tinutok ang mga hakbang may naririnig akong mga yabag. May sumunod ba sa akin?
Kailangan ko munang umalis sa lugar na ito. Habang lumundag siya mula sa bato patungo sa bato, biglang tumigil si Xiaonan. Sinabi ng kaibigan ni Taizen, "Brother, pumasok ang batang iyon sa malalim na bahagi ng Secret Realm, kung saan ang apoy at lason ay hindi kayang tiisin ng mga karaniwang tao." Sinabi ng isa pa niyang kaibigan, "Dapat ba natin?" Sinabi ni Taizen, "Pupuntahan ko muna siya para pigilan siya, saka kayo sumunod sa kanya." At ginamit niya ang kanyang kasanayan, Ilsaire Rose, ikalimang porma, Soaring Crane Unfurls. Habang lumilipad si Taizen, ilang sandali pa ay nagsalita siya. "Kakaiba, nawala ang aura ng batang iyon dito. Baka nagtatago siya." Biglang lumabas si Xiaonan sa likod ni Taizen gamit ang kanyang espada. Nakaiwas si Taizen at nagsabi, "Xiaonan, walang hiya ka. Saktan mo ang kapatid ko, tapos magtatangka ka pang salakayin ako." Sinabi ni Xiaonan, "Sinaktan ang kapatid mo. Kapatid mo pala si Tai Xiong." Sinabi ni Taizen, "Kung ipagpipilitan mong kalabanin ang Tai Clan, ipapaalam ko sa iyo kung gaano kabigat ang magiging parusa." At ginamit niya ang kanyang kasanayan, Ilsaire Rose, ikalimang porma, Iron Eagle Claw. Habang umaatake, nagawa ni Xiaonan na hadlangan ang mga pangil nito. Sinabi ni Xiaonan sa sarili, "Diyos ko, isang cultivator siya sa Ki Condensation Realm." Tinanggap ni Xiaonan ang sakit habang dumudugo ang kanyang kamay mula sa epekto ng mga pangil ni Taizen. Sinabi ni Taizen, "Pinagsisisihan mo na ba? Sayang, huli na para magbago." At itinapon si Xiaonan palayo gamit ang lakas. Nagpakita ang abiso mula sa sistema, damage taken, endurance panandang pandagdag 28, isa pang abiso mula sa sistema, damage taken, endurance panandang pandagdag 21, sabi ni Xiaonan sa sarili. "Malaki ang agwat ng aming kultibasyon. Hindi ko kayang talunin siya. Mayroon akong konting pagsisisi. Pagsisisi na hindi ko siya pinatay agad." Sinabi ni Taizen, "Matigas ka pa rin kahit malapit ka ng mamatay. Paparusahan kita ng matindi. Babalik ko sa iyo ang sakit na nararamdaman ng kapatid ko, 10 at 100 beses." Sabi ni Xiaonan sa sarili, "Mabuti, magalit ka pa. Kung mas magalit ka, mas lalo mong gustong maghiganti at hindi ka basta-basta titigil. Basta hindi isang one-hit kill na galaw, ayos lang ako." Sinabi ni Taizen, "Hoy! Nakarinig ka ba sa lahat ng sinabi ko? Tinutukso-tukso mong walang hiya ka, mamaya ipapakita ko sa iyo kung anong tunay na kalupitan." At ginamit niya ang kanyang kasanayan, Iron Eagle Claw. Tinanggap ni Xiaonan ang hagupit at nagsabi sa sarili, "Ha, tulad ng inaasahan, isang bihasang batang ipinadala sa aking pintuan." Nagpakita ang abiso mula sa sistema, damage taken, endurance plus 37. Nagpakita ang abiso mula sa sistema, damage taken, physique plus 57. Nilait ni Xiaonan si Taizen at nagsabi, "Halika dito." Frustrado si Taizen at nagsabi, "Walang hiya, papatayin kita." Muling sumugod si Taizen kay Xiaonan. Ginamit ni Taizen ang kanyang kasanayan, Black Tiger's Heart-Piercing Strike. Tinanggap ni Xiaonan ang hagupit at tiniis ito. Nagpakita ang abiso mula sa sistema, damage taken, physique plus 58. Nagpakita ang abiso mula sa sistema, damage taken, endurance plus 48. Ginamit ni Taizen ang kanyang kasanayan, Soaring Crane Unfurls. Tinanggap muli ni Xiaonan ang hagupit at tiniis ito. Nagpakita ang abiso mula sa sistema, damage taken, physique plus 87. Nagpakita ang abiso mula sa sistema, damage taken, endurance plus 66. Nagpakita ang abiso mula sa sistema, physique, breakthrough to the 6th level, 2,003 mula sa 10,000. Sinabi ng kaibigan ni Taizen, "Natapos mo na bang tapusin ang batang ito? Karapat-dapat ka talagang maging kuya." Sinabi ni Xiaonan, "Hindi mo kaya." Naguguluhang sinabi ni Taizen, "Ha?" Sinabi ni Xiaonan, "Pagod ka na ba pagkatapos maglaro ng matagal? Hindi ba't medyo mahina ka na?" Sinabi ni Taizen sa sarili, "Bawat hampas ko ay may libu-libong pounds ng lakas, pero kaunti lang ang mga sugat na tinamo niya. Hindi ba't matigas siya? Isa siyang natural na punching bag." Sinabi ng kaibigan niya, "Bro, ang batang ito ay kayang magtiis ng sakit. Gagamitin ko ang isang formation para pahinain siya muna." Ipinagbigay alam niya ang formation kay Xiaonan at nagsabi, "Pumunta ka. Mga alitap-tap ng espiritu." Nahulog si Xiaonan sa bitat. Nagpakita ang abiso mula sa sistema, status effect, formation suppression activated, temporary cultivation plus 200%.
Temporary Spiritual Energy plus 200%. Temporary Endurance plus 200%. Ito ay inulit ng 3 beses. Sinabi ni Xiaonan sa sarili, wow, ito ang ritmo ng pagpapalakas sa akin upang ma-max out ang buff. Sinabi ni Tizen, natakot ka na ba? Inutil na batang kayang magtiis lang ng sakit. Biglang sumabog ng lakas si Xiaonan habang binasag ang formation at nagsabi, tama, dapat na nating tapusin ito. Sinabi ni Xiaonan sa sarili, salamat sa formation na ito, ngayon ay mayaman ang aking spiritual energy. Ang aking cultivation level ay malapit nang umabot sa ika-9 na antas ng spiritual power. Gagamitin ko ito upang subukan ang lakas ng Sword Codex na ibinigay ng Iceberg Senior Sister. Itinaas ni Xiaonan ang kanyang daliri at nagsabi, ang aking espada. Sword Codex, unang porma. Habang ipinapakita ang kanyang espada, tumalon si Tizen at nagsabi, ang batang ito, may kakaibang nangyayari. Ginamit ni Xiaonan ang kanyang kasanayan, Flame Source like Ace-1. Sinabi ni Tizen sa sarili, ang lakas ng espada nito ay higit pa sa lahat ng mga estilo ng espada na nakita ko. Paano ito nangyari? Ang ikatlong antas ng Ki Training ay natalo ng isang mahina. Tinamaan siya ng atake ni Xiaonan. Bigla, nahati si Tizen sa gitna. Sinabi ni Xiaonan, paano, gusto mo pa bang subukan? Tumakas ang mga kaibigan ni Tizen, at isa sa kanila ay nagsabi sa takot, ipatawad. Aalis na ako, Biglang napaluhod si Xiaonan, pagod, at nagsabi, Nanginginig siya at nagsabi sa sarili, anong klaseng background meron si Senior Sister Iceberg? Ang teknik na ibinigay niya ay sadyang nakamamatay. Kahit na pinatibay ko na ang aking katawan, halos nainis ako sa unang galaw. Maaaring mamatay ako sa loob ng pit ng lason. Biglang dumating si Yu Bingyun habang si Xiaonan ay nagpapahinga sa kanyang malambot at malaking dibdib. Dahan-dahang inilapag ni Yu Bingyun si Xiaonan at nagsabi, kahit isang galaw lang, hindi ko inaasahan na matutunan ng batang ito ang Sword Codex ni Dan Wuyan. Buti na lang at sinundan ko siya ngayon, kung hindi, marahil ay nahaharap siya ngayon sa buhay at kamatayan. Mahal na bata, kung kayang maunawaan mo ang Sword Codex, hindi magiging problema para sa akin na ipasa sa iyo ang aking lihim na Starfire Refining Ki Technique. Ilang sandali pa sa labas. Maingat na binuksan ni Xiaonan ang kanyang mga mata at nagsabi, Jinenni. Sinabi ni Yu Bingyun, gising ka na. Sinabi ni Xiaonan, Senior Sister. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Nakita niyang nakaupo si Yu Bingyun sa tabi niya. Sinabi ni Yu Bingyun, tama. Kung hindi ko sinadyang dumaan, malamang ay namatay ka sa apoy lason na hangin. Sinabi ni Xiaonan, salamat po, Senior Sister. Sinabi ni Yu Bingyun, Junior Brother, bakit ka nagpunta sa ganitong panganib na lugar ng ganitong oras? Anong yaman ba ang hinahanap mo? Sinabi ni Xiaonan, haha, wala namang yaman. Tinotesting ko lang ang isang teknik. Nakita ko ang isang aklat ng Defeng Sword Art sa Sutra Pavilion kamakailan lang. Sinabi ni Yu Bingyun sa sarili, ang batang ito ay medyo mahirap kausap. Sinabi ni Yu Bingyun, ang Defeng Sword Art ay isang simpleng teknik lamang. Si Senior Sister ay may libro na may mas mahusay na teknik. Kung interesado si Senior Brother, maaari ko Matamis na yumakap si Yu Bingyun kay Xiaonan. Nagpatulo ng pawis si Xiaonan at itinulak siya palayo, nagsabi, hindi ako interesado. Nagulat at naguluhan si Yu Bingyun habang nagsabi, what? Bakit hindi sumusunod ang batang ito sa mga patakaran? Hindi ba karaniwan na tatanungin kung anong klaseng teknik ito? Sinabi ni Xiaonan, naiintindihan ko pa rin ang prinsipyo ng hindi pagtanggap ng gantimpala ng walang merit, pero may mga kondisyon ba si Senior Sister? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.